Magandang araw po sa inyong lahat. Po si Brother Jinx at Si Kuya Joe Domingo po. Ako po si Pastor Felix Villafranca Jr., Head Pastor ng Jewels Fellowship and Ministries. Bumabati sa inyo ng isang mapagpalang araw. Magandang umaga po. Ako po si Pastor Roger Bumagat. Purihin ng Diyos po. Magandang umaga po. Po si Willie Beloria, isa pong manggagawa rin sa Jewels Fellowship and Ministry. Magandang araw po sa lahat. Purihin po ang Panginoon sa araw na ito. Ako po si Sister Letty Canales. Leader po ako ng Jewels Fellowship and Ministries. At maraming salamat po at kayo laging nakikinig sa amin. Magandang umaga po sa inyong lahat. Ako po si Leo Hernandez. Ako po ay tubong Davao City. At napunta po ako sa Maynila dahil nag-aral po ako sa Universidad ng Pilipinas ng Masters in Business Administration. At nagpatuloy din ako sa Masters in Public Administration. So umpisa po ako ay naging guro sa UP Clark at saka UP San Fernando. At ako din po ay nagturo sa Philippine Women's University dito sa Quezon City campus. At sa UE po nagturo din ako. Mga 10 years po akong guro at nag-consultancy din po ako at nakilala ko ang aking mahal sa buhay, si Antoinette Bas, ng isang nagtapos din sa Universidad ng Pilipinas ng Speech Communication. At kami po ay nag-yes and yes sa isa't isa and we got married in 1981 sa UP Church. At kami po ay tumira sa Teachers Village kaya malapit po kami sa Immaculate Heart of Mary Parish. Ang pananaw ko po sa ating paniwala sa ating Panginoon ay para po sa kabutihan ng pangkalahatan ng mga katauhan po. At ako ay nagpapasalamat na binigyan ako ng pagkakataon na pumunta dito sa audio file para po magkaroon ng ganitong testimony ng aking buhay at paano po ako ay naniniwala sa mga pagtuturo ng ating Lord and Savior Jesus Christ. At ang nakikita ko po na aking beacon light ay yung John 14:6. Ang sabi ng ating Panginoong Jesucristo, I am the way, the truth, and the life. Ang tanong ko po ay, ano yung the way? Kanina lamang ay bago ako pumunta rito sa audio file, ang sabi ko pala, I'm on the way. So ibig sabihin nung papunta na ako doon, mayroong daan na dadaanan. Ngunit sa buhay natin, ano ba yung ibig sabihin ng ating Panginoon na I am the way? Yung ba ay yung daan kung saan tayo patutungo doon sa kaharian ng ating Panginoon? Kaya karangalan ko po, tatanungin natin si Pastor Roger, ano ba ang the way, Pastor Roger? Mga minamahal, mga kapatid sa pangalan ng ating Panginoon Jesucristo. Tunay nga po na napakabuti ng Panginoon at isang araw muli ay tayo ay pinagsama-sama sa dakong lugar nito. Yun po'y biyaya ng Diyos po. Papasalamat tayo sa Panginoon at dahil ito ay meron pa muli tayong munting pag-aaral mula sa salita ng Panginoon na nakapahayagan na kanyang sinalita. Ito po ay ating matatagpuan sa John 46. Sabi po ng ating mahal na Panginoon, I am the way. Bibigyan natin ng pansin itong I am the way. Alam niyo po, yung sinabi niyo I am the way, walang ibang daam sa kaligtasan ng tao, kundi kay Kristo lamang. Bakit po? Kasi po, ang totoo po niya, mga minamahal, ang tao humahanap lagi ng daan para sa kanyang ikaliligtas po. Kaya nga po, aminin ko sa inyo, nung ako hindi pa Kristiyano, mula po Marikina hanggang Maynila, maglalakad po kami. Dahil ang aking alam, yun lang ang daan para ako magkaroon ng kapayapaan o makilala si Jesus Christ o magkaroon ng kaligtasan. Pero ito sinasabi na malinaw ni Jesus Christ, siya lamang ang daan. Siya lang ang daan papunta doon sa buhay na walang hanggan na inihanda ng ating mahal na Panginoon. Yun po ang katotohanan. Kaya po mga minamahal, tandaan po natin yan. Ang daan papunta sa buhay na walang hanggan kay Kristo lamang. Kung ikaw ay mananampalataya sa Kanya, tatanggapin mo siya, pagsisisihan mo ang kasalanan mo, at maniniwala ka. Kailangan nandun yung trust mo kay Jesus Christ, at hindi lang yung, kailangan nandun yung faith, para yung daan papunta sa Kanya sa buhay na walang hanggan ay makamtan ng bawat tao na sasampalataya kay Jesus Christ. Pagpalain kayo ng mahal na ating Panginoon sa Kristo.
Maraming salamat, Pastor Roger. Napakaganda po ang paliwanag nyo. Yung pala ay daan na tama ang susundin natin para makamtan natin ang daan na pinapahiwatig ng ating Panginoong Jesucristo. Marami pong gaya ng mga daan na dinadaanan natin, mga highway, may mga dirt road, may mga asphalted road, may cement road. Ganun din po ang buhay. Iba-ibang karanasan. Ngunit sa pamagitan ng Biblia, lalo na po ang bagong tipan na pinapahiwatig ng ating tagapagligtas ng Jesucristo, yan po ay madadama natin na ang tamang daan ay siya. Ngayon po, pakinggan din natin ang si Brother Joe kung ano po ang pananaw niya doon sa The Way. Alam niyo ba, nung simula nung mapatutok ako sa Biblia, kasama kami ni Kuya Leo sa Immaculate Heart of Mary. Pareho kami lay minister of the Eucharist doon. Itong salitang Kristiyano, hindi naman tinawag na Kristiyano yung mga naniniwala kay Jesus. Mga 2-3 beses lang mababanggit yung salitang Kristiyano, Christian sa Biblia, sa New Testament. Para bang ang tawag nila sa mga taong naniniwala na yan kay Jesucristo, masa. Ang tawag muna dyan, the followers of the way. Kaya kung tawagin niyang the way, sekta ng Hudyo. Mababasa niyo yan sa Acts of the Apostles. Kasi naman si Jesus Christ, sinabi niya, nung mapaniwala niya, una ay 12 hanggang sa uli, napaniwala niya si San Pablo, nasundan siya. Nababanggit na natin sa mga nakaraang mga episode na ang sabi ni Jesus Christ, sundan ninyo ako. Follow me. Sabing ganyan. So, ano ba yung pamamaraan ni Jesus? Ang pamamaraan ni Jesus ay pag-ibig. Yan ang dapat susundin. At gaano yung pag-ibig? Iba-iba ang pananaw ng tao sa pag-ibig. Pero ang sinasabi niya, pag-ibig ng Diyos. At pinapakita sa kanya yung buhay na pag-ibig na sukdo lang ikamatay niya at ikinamatay nga niya. Na sinasabi niya doon sa kanyang mga kasamahan, yung mga disciples niya, yung kanyang mga unang pupil, na sinasabi niya, mamamatay ako, parurusa, papahirapan ako. Pero babangon muli ako para ipakita ko sa inyo yung pakita niya na katotohanan ng sinasabi. Para ngayon, mapatunayan mo na totoo yung sinasabi niya, aabangan mo yon. At yan nga ang pinakadakilang palatandaan na totoo yung kanyang sinabi nung siya'y pahirapan, ipako sa krus at 3 araw siya nga ay bumangon. At doon na nag-umpisa itong, kung tawagin natin no, Christianity. Mga followers ni Jesus. Kaya itong followers ni Jesus, hindi sinasabi na sumunod sa Kanya, kundi ang sinasabi sa Kanya sa bandang huli, gayahin ninyo ako. Paano ako namuhay? So itong the way na to, isang uri ng pamumuhay. Isang uri ng pakipagkapwa-tao, nakakaiba sa karaniwan na isa sa mga itinuro ni Jesus. Yung ang masamang tao, nagmamahal din yan sa kapwa masamang tao. At yung masamang tao, nakakagawa rin ng mabuti sa kanyang kapwa masamang tao. Nagtutulungan sila eh. Kung mamahalin mo naman niya yung kamag-anak mo, dapat lang kamag-anak mo yan eh. Pero ang hamon sa atin ni Jesus, yung gagawin niya. Na miskin nakapako na sa krus, pinapatawad niya yung mga tao na nagpahirap sa kanya. Mahirap gawin yon. Mahalin mo ang iyong kaaway. Kasi yan ang karaniwang dinatnan ni Jesus na ang sabi sa lumang tipan, mahalin mo ang iyong kaibigan at huwag mong mahalin ang iyong kaaway. Ito sinabi ni Jesus, love your enemies. Iwan ko muna yan dyan at kung maging hamon sa ibang tao, sana maging buhay na hamon sa inyo. At doon naman sa mga sumusunod, pagpalain tayo niyan. Maraming salamat po. Maraming salamat, Kuya Joe, sa paliwanag mo sa The Way. Lalo na po yung mahalin ng ating mapait na kalaban. Ako, ang hirap gawin yun. Pero yun po ay utos ng ating Panginoon at tagapagligtas na Jesucristo. Kaya po itong daan na gagawin natin ay minsan ay hindi po asphalted or cemented. Ito po ay tawag nga nila ay macadam minsan, macadam road. Ang macadam road po ay puno ng bato. Ngunit ito ay okay na daan, lalo na pag ulan kasi hindi ka madudulas. Kaya po kami nagpapasalamat sa pagkakataon na ito pong The Way ay unang hakbang doon sa John 14:6 at ang sunod po na pag-uusapan namin ang the truth and the light. Meron po tayong kasama si Kuya Jing po. Ako ay nagpapasalamat sa ating Panginoon at pinadala sa atin ng ating kapatid na si Kuya Leo. Yung
I am the way, hindi lang naman isa ang daan ng tinuturo niya eh. Maraming daan, siya rin ang nandoon. Kamukha nga ng maraming naniniwala sa Diyos. Meron dyan mga Muslim, meron dyan mga Protestante, meron dyan mga Katoliko, Meron pang Buddhist. Yan ay patungo lahat sila sa Diyos, sa ating Ama. Pero iba-iba ang daan nila. Kaya lang, hindi yung daan na iba ang namumuno, kung hindi daan na gawa din ni Jesus Christ. Kaya yun yung sinasabi niya na ako lang ang daan papunta sa Ama. Ano man ang daan noon, papunta sa Ama. Ngayon, yun naman ang truth. And the Word became flesh and dwelt among us, and we beheld His glory, the glory as of the only begotten of the Father, full of grace and truth. For the law was given through Moses, but grace and truth came through Jesus Christ. Pag nagsalita si Brother Joe, pwedeng sabihin ko, hindi totoo yan. Pastor, kahit Pastor Willie, pag napakataas ang tingin ko sa kanya, kaibigan pa, hindi ko masasabihin lahat ng sasabihin niya truth. Hindi ko sasabihin sa kanya, hindi totoo yan. Pero sa damdamin ko, medyo ata hindi totoo yan. Ganon. Pero si Jesus Christ, pag nagsalita, kahit ang tingin natin na hindi totoo, Totoo pala. Kasi siya nagsabi Pag siya nagsabi, totoo. Tapos yung kanyang the life naman, sinabi na niya yun, and Him was life, sabi doon sa John. In Him was life, and the life was the light of men. And the light shines in the darkness, and the darkness did not comprehend it. Napakaganda po yung verse na yan, way, the truth, and the life. Pero maliban doon, as a matter of fact, sa umpisa pa lang. In the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. All things were made through Him, and without Him nothing was made that was made. Talagang sasabihin ni Jesus Christ, ako lahat nang galing sa inyo. Kaya napakaganda po itong topic na ito, at yun po ang ipagpapatuloy namin. Yung sinabi mo, meron tayong credo. Kaya yung unang statement sa credo, I believe in God. Hindi pa ina-identify si Jesus doon. Kaya yung tao, dalawa lang ang uri niyan. Isang naniniwalang may Diyos at yung mga taong hindi naniniwalang may Diyos. Yung mga naghahanap, nakatutok sa ilaw yun. Kaya ang pagka ini-imagine ko yan, para bang bundok na aakyatin mo, kahit saan side ka, sa madilim ka o sa liwanag ka, basta nasa tuktok yung ilaw, parang lighthouse yan. Aakit ka, pareho ang pupuntahan nyo Parang lighthouse. Pag may dumadaan na barko, hindi itatanong oy, anong karga mo? Anong nasyon mo? Hindi sila pinapadaan kahit na kanino. Siyang ilaw, silang nagagay ng ilaw. Pero may mga tao, hindi nila ma-identify si Jesus yung Diyos. Kaya nag-aaway-aaway yung mga maka-Diyos. Pero pagdating nila ron, pag isinabuhay nila, makikita nila, kung hindi nila tatanungin ano religion nila, malalaman na, yun ang laman ng puso nila. Kaya nga si Jesus Christ, yung Samaritano A certain man went down from Jerusalem to Jericho and fell among thieves, who stripped him of his clothing, wounded him, and departed, leaving him half dead. Now by chance a certain priest came down that road, and when he saw him, he passed by on the other side. Likewise, a Levite, when he arrived at the place, came and looked, and passed by on the other side. Dumaan yung dalawang pare, pero ang tumulong, yung pagan. But a certain Samaritan, as he journeyed, came where he was, and when he saw him, he had compassion. So he went to him and bandaged his wounds, pouring on oil and wine, and he set him on his own animal, brought him to an inn, took care of him. On the next day, when he departed, he took out 2 denarii, gave them to the innkeeper, and said to him, "Take care of him, and whatever more you spend, when I come again, I will repay you." So which of these 3 do you think was neighbor to him who fell among the thieves? He who showed mercy on him. Go and do likewise. Siya ang may kapwa-tao. Yun ang daan pinag-uusapan natin. Kasi pakipagkapwa-tao, yung interpersonal relationship. Kung may tutulungan ka, hindi mo tatanong Katoliko ka ba? Saka mo lang tutulungan. Hindi. May pangangailangan Gawin mo. Kasi yun ang sinasabi ni Jesus Christ. Kaya pagka nagtutulungan kayo, magtatanong kayo, Kristiyano ka rin ba? Hindi, Buddhist ako Ay, tumutulong din pala kayo. Ang kabutihan kasi, sabi ng Diyos, siya lang ang gumagawa niyan. Lahat ng kabutihan. Sabi ni Santiago, chapter 1, verse 17. Every good gift and every perfect gift is from above, and comes down from the Father of lights, with whom there is no variation or shadow of turning. Kung may ginawa tayong kabutihan, totoong kabutihan, makikita yon. Branded yon, galing kay Lord.